Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang inyong loan sa Tala application gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So siyempre, unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating Tala na application. And by the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-register sa Tala application, may video na po kong ginawa kung paano mag-register at kung paano mag-loan. Then pwede nyo pong gamitin din ang promo code na ito para madali or mataas yung magiging approval rate ninyo. So ito po yung referral code na ilalagay ninyo kung sakaling mag-a-apply kayo ng loan. So kagaya niyan, may loan tayo na 9,447. So para makapagbayad tayo, i-click lang natin itong make a payment. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So 8,277 na lang yung mababayaran natin kung magbabayad tayo ngayon. Instead na 9,400, magiging 8,200 na lang. So nakaless tayo ng 1,200 kung maaga tayong makapagbayad. So kung ilang araw lang kayo nakahiram at nabayaran nyo kaagad, yun lang yung mga araw na yun ang kukunan nila ng interest. So kung mas maaga kayo makapagbayad, mas malaki yung magiging discount niyo. So dito guys, pwede kayo magbayad kahit 5,000 lang muna. So i-deduct nila yan sa outstanding balance niyo. So pwede nyong i-edit yan kung magkano yung gusto ninyong ibayad. Pero kung buo yung babayaran nyo, kagaya niyan 8,200, so pwede nyo na pong i-click itong continue na nasa baba. So dito meron kayong pwedeng pagpilian na mode of payment. So pwedeng e-wallets kagaya ng GCash, Maya, BPI Quick Pay, EasyPay, ShopeePay, at Palawan Pay. So sa ngayon guys, hindi pa available yung Lazada. So baka may problema or nag-upgrade ng system. So ito lang muna yung available sa ngayon. So kayo na bahalang pumili kung saan kayo komportableng makapagbayad. Pero sa ngayon ang gagamitin natin ay itong GCash. So i-click lang natin ang GCash. At pagkatapos may makikita kayong biller name, reference number, at amount to pay. So make sure guys, tama yung biller name na pipiliin ninyo pagdating ninyo sa inyong GCash account. Then mas maganda i-copy nyo na lang po itong reference number. So i-click nyo po itong copy para hindi po talaga kayo magkakamali sa paglagay doon sa GCash account ninyo mamaya. Then itong amount to pay para eksakto talaga yung mabayad ninyo, walang labis walang kulang, pwede nyo i-click din itong copy. So kung okay na, pwede na kayong mag-proceed. Pwede nyo i-click itong open GCash or direct na lang kayo sa inyong GCash account, buksan nyo na lang po. So dito kung nakikita ninyo, may laman na 10,000 pesos yung GCash account natin. So ngayon proceed na tayo sa pagbabayad. So para makapagbayad na tayo, i-click lang natin itong bills. So ito po. At pagkatapos dito sa category, hanapin lang natin itong loans. So ito po, i-click lang natin itong loans. At pagkatapos marami kayong makikitang billers dito. So, pwede nyong i-scroll up yan, hanapin nyo na lang po yung Tala. So, bali alphabetical po yan. So, nasa pinakababa po yung Tala. So, hanapin nyo na lang po. Pero kung hindi nyo makita, pwede nyo i-type dito yung Tala at hanapin nyo ang ganitong logo. Tapos may pangalan na Tala. So, ito yung i-click ninyo. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So, dito sa amount, ilagay nyo po yung amount na gusto nyong ibayad. So, yung pinakopy ko sa inyo kanina na amount to pay, yun po yung ilalagay ninyo dito. So, kagaya niyan, 8,297 yung amount na babayaran natin. So, ito yung ilalagay natin dito. Pagkatapos dito sa reference number, ilagay nyo po yung reference number na pinakopy ko sa inyo. So, ito po yung reference number, i-copy nyo, tapos i-paste nyo na lang po dito. At pagkatapos, dito naman tayo sa 11 digits mobile number. So kung ano yung mobile number na nakaregister sa inyong Tala application, yun po yung mobile number na ilalagay ninyo dito. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng email address. So kung nakikita ninyo may nakalagay na optional dito. Pwedeng maglagay, pwede rin pong hindi. Pero advice ko sa inyo, maglagay kayo ng email address para if ever may mga problema, may marireceive kayong mga email at yung email na yun pwede nyong gawing proof
na nakapagbayad na talaga kayo. So make sure lang yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan pa ninyo. And then may makikita tayong protect your bills now. So kung gusto niyo maprotektahan yung bills ninyo, dididikan kayo nila ng less than 1%. So kagaya niyan, nasa 8,000 plus yung babayaran natin. So kung lalagyan natin ng protect your bills, magde-deduct sila or additional sila ng 76 pesos. So nasa less than 1% yung idadagdag nila. So sa akin, hindi ko na nilagyan ng check dito kasi ayaw ko nang mag-additional ng bayad. So kung okay na, pwede nyo nang i-click itong next. At pagkatapos may makikita kayong confirmation dito. So nandito yung amount, 8,307 na yung mababayaran natin kasi may service fee siya na 10 pesos. So nandito yung reference number tapos yung mobile number niyo. So i-double check nyo po lahat kung tama ba lahat yung mga information na nakalagay dito. So kung okay na, double check na ninyo at wala namang problema, i-click nyo na po itong confirm. At pagkatapos may makikita kayong resibo dito. So pwede nyo pong i-click itong download para ma-download nyo po at meron kayong kopya. Or pwede nyo pong i-screenshot yan. So nandito yung reference number ninyo. So magagamit nyo po yan. At dahil nakapagbayad na tayo ng 8,307, so yung natira sa 10,000 natin ay 1,693 na lang. At pagkatapos may marireceive kayong email na kagaya nito. So nandito yung amount, yung transaction number. So pwede nyo pong screenshot yan para may copy din kayo. At buksan nyo na po yung Tala na application ninyo. So pagbukas ninyo, may makikita kayo kaagad na ganito, payment success. So thank you for your payment. So nandito yung amount na binayad ninyo. So automatic po, wala pang isang minuto, meron na po kayong makikitang ganito sa inyong Tala na application. At pagkatapos, wala na kayong makikitang make a payment dito. So wala nang amount na nakalagay dito kasi nabayaran nyo na po lahat yung utang ninyo. So pwede na rin kayong umutang ulit. So para makapag-apply kayo ulit, pwede nyo i-click itong borrow again. Then sagutan nyo lahat yung mga tanong doon para mabigyan kayo ng bagong offer. So make sure guys na makapagbayad kayo on time kasi kung on time kayo magbayad, panigurado mabibigyan kaagad kayo ng offer at tataas pa yung offer na ibibigay sa inyo. So make sure na magbayad on time or wala pa yung due date ninyo, dapat nakapagbayad na kayo para lumaki or mabigyan kayo ng bagong offer. So ganun lang ang pagbabayad sa inyong loan sa inyong Tala na application gamit ang inyong GCash account.